ngayon ng ice cream. Joy Ice Cream. So, ito po ngayon yung aking lagayan ng ice cream o yung freezer ng ice cream. So, makikita nyo po, marami na pong mga kulang-kulang. So, yun po yung i-refill ko sa ngayon para kumpleto na naman lahat ng mga flavor. Na ice cream, ang flavor ay sweet corn, melon, chocolate stick, watermelon, meron din pong sandwich. Ito po yung mabentang Choco Crispy at saka ang Milk Crispy. So, bali yan po lahat ay 7 boxes. Ayan, eto na nga po at kumpleto na naman ang aking mga ice cream. Nailagay ko na yung i-deliver ngayon. Ayan po. Ito naman po yung isa pang Hindi na ako nakapag-video habang nilalagay ko yung mga ice cream dahil nga po sa nagmamadali kami dahil baka po lumambot na yung aking mga ice cream. Ayan po siya. Bali, sa paglalagay ko nga po pala ng ice cream, bali, syempre, first in, first out pa rin. So, yung mga natira po ay iniibabaw ko para yun pa rin po yung unang mabili. Para wag po tayong ma-expirean. Anyway, ito naman po ay fast moving at saka every week po yung aking pagpapadeliver para yun talagang sinisigurado ko na ubos na or paubos na muna yung mga flavor bago po ako magpa-deliver. Pag meron naman pong mga bumibili at yung kanilang mga flavor ay wala po, hindi na po available, ang ginagawa ko naman po ay nagsasuggest ako ng ibang mga flavor. Ito po ay napaka best seller. Ito mabenta to, tsaka ito po, at saka very reasonable prices lang naman din po. Ito nga po palang aking freezer ay nakalagay dito sa loob ng aking tindahan. Actually, ayan po, hindi po siya nakikita sa labas. Pero, ako po ay merong tarpaulin na nilagay sa labas. Bale, dito po sa aking gate, nakasabit po dito yung tarpaulin ng Joy Ice Cream. Ayan po, nandyan po yung mga flavor at saka nandyan din po yung aking mga prices. Syempre, ako po ay medyo nagdagdag ng aking presyo dahil para nga din po sa kuryente. Tapos syempre, yun nga po, bawat pagpasok po ng mga delivery dito sa aking store ay may bayad po sa mismong gate po ng aming subdivision. Ito nga po palang freezer ko ay libre ko lang po itong nagagamit. Ito po ay pa-freezer ng Joy Ice. So ito po ay may kontrata na 5 years. So hindi ko po alam kung ano po yung gagawin nila after 5 years. Pero ayun naman po, actually kung tutuusin po, ako po ay naka 3 years na po dito sa pagbebenta ng kanilang ice cream. Yung pinadeliver ko nga po pala ngayon ay nagkakahalaga ng 3,630. Ayan po, bali 7 boxes po ito at 7 boxes ng different flavors po. So, ayan po. Ngayon nga po pala ay Saturday. So, ito po yung aking parang delivery day nung aking mga paninda dahil kahapon nga po ay hindi ako nakapagpa-deliver dahil nga pinag-ipunan ko yung aking delivery ng soft drinks kasi medyo malaki-laki pong halaga yon. Ito din po, ngayon ay dineliver din yung 2 sack, actually 50 kilos rice ito na bigas. Isang klase lang po yung aking bigas na itinitinda. Ito po ay magandang klase. Ito na rin po yung aming panggamit. So, ayan po, 50 kilos rice. So, 2 po ito. Ito naman po ay nagkakahalaga na 5,300. So, ang bawat sack po ay 2,650. So, 50 kilos naman na din po. At saka talagang magandang klase po. Hindi po nakakahiyang ibenta kahit nga po dun sa mga choosy pagdating sa bigas. Nga po, biglang dumating yung delivery ng Pure Gold. So, magbibilang ako ng barya. Barya-barya na lang yung aking ibabayad. Ayan nga po, nag-iipon, nagbibilang ng barya dahil kulang nga po na ang aking pambayad. Diyan na lang po. Meron pa?
Sige, thank you ah. Ito na nga po yung nagkakahalaga na 8,000 na dineliver sa akin ngayon. So, dito ko na lang pinalagay sa loob ng bahay dahil sobrang sikip na nga po namin. Dahil sa kahapon nga rin po ay nag-deliver yung mga soft drinks at saka ngayon may bigas pa na dun pa sa labas. So, ayan po. Ito na po yung bali pang tatlong delivery sa akin ngayong araw ng Saturday. At ito nga po ay galing sa Pure Gold. Ito po ay merong 5 boxes at saka 2 bundle. Ayan po siya. So, ito po ay nagkakahalaga na 8,725.90. Meron na naman po akong discount na 6 pesos. So, ito po ay ang binayaran ko ay 8,719.90. So, ayan po siya. Medyo nagbilang po kasi ako ng barya kanina. So, kanina po ay talagang barya-barya na lang yung aking naibayad. Ito po yung nasobra. So, ito po ay mayroon pang 1,000 pesos na barya. At ayan na nga po. Yung aking kaha ay wala na naman pong laman. Ayan po. Konting-konti na lang din po. Ayan po ulit. So, magbebenta ulit. Tanghali na po. 1:30 na po ng tanghali. At syempre medyo pagod na rin ako. Ito na nga po yung aking pang-apat na delivery ngayong araw ay ang itlog. Ayan po. Isang size lang po yung kinukuha kong egg. So, bali ito po ay large. Pero yung sa size po kasi niya is medyo may kalakihan po talaga. So, sa iba parang XL na rin to. Pero sa kanya po ay large lang yan. So, sa kanya ako kumukuha dahil lagi nga pong bago. Tsaka talagang buong-buo yung kanyang yellow pag niluto mo. Bali, ang in-order ko ay 5 tray. Ito pong nasa ibabaw na to ay ito yung natira na deliver nila. Parang after 3 days lang ago na nag-order ako. So, ayan po, 5 tray ulit. Kasi, bukas, Sunday, wala silang delivery. So, magre-resume ang kanilang delivery is Monday na. So, Monday or Tuesday, kung sakaling maubos ito, makakapag-order ulit ako. So, andito po, kasya lang na ilagay dito is yung 4 na tray. At ito po yung isang tray. Dito ko po muna inilagay. Ipapasok ko muna ito sa loob ng bahay namin. So, para may reserve po na isang tray. Ang binayaran ko po dito sa 5 tray ng itlog ay bali 1,250. So, yun po yung presyo dito sa amin. Free delivery naman na po yun. Time check, 9:30 na po ng gabi at ako po ay sarado na. So, ngayong Saturday, talagang punong-puno no, ng trials yung aking buhay pagiging sari-sari store owner dahil nga po sa ngayon po ay yun yung mga dumating ang aking mga deliveries. Tapos medyo, syempre yung naging ginawa kong diskarte lang ay yung pagkakabenta, ibabayad mo din, tapos benta, ibabayad mo ulit. Pero kahit papano, ang importante po ay meron akong naibayad at nabayaran ko naman po lahat ng na-deliver sa akin. At saka hindi po talaga ako nagsarado. Usually, pag 2 to 2:30 ako po ay natutulog, ito pong tindahan namin ay sarado. Pero ngayon nga po ay hindi po kami nagsarado. Nag-open ang nanay ko dahil nga po sa kulang ang aming pambayad sa delivery. So, nagsalitan lang kami sa pagpapahinga. Lalo na syempre yung nanay ko po ay 74 years old na. Kailangan niya rin po talaga ng medyo mahaba-habang pahinga. So, ako naman ay nakatulog din. Umidlip ako para nga sa prepared na yung katawan ko ng hanggang gabi na pagtitinda, hanggang 9. Pero ngayon nga po, nagsarado po ako ay 9:30 na dahil may mga bumibili pa naman. Sayang naman din po. Pero ang importante po, na iraos ko ng maayos yung aking pagtitinda. So, bukas po, siguro, ngayon ako po ay mamimili ulit sa umaga at syempre, i-display ko na po yung i-deliver sa akin ng Pure Gold para kumpleto na ulit ang aking mga paninda. So, yun lang po, no? Medyo antok na rin ako. So,
Pero may mga gawaing bahay pa rin. So, tatapusin ko siguro yung aking paglalaba. So, yun lang po sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan nyo ang na-share ko, no, sa ating mga kapwa ko sari-sari store owner, mga kasari, laban lang sa bawat hamon ng buhay. So, maraming salamat sa panonood. Sana po i-like nyo at i-subscribe nyo po ang aking channel at pakiclick na rin po ng notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Thank you and God bless everyone.